Okay, heto na nga, breaking news, no? May kumakalat na issue patungkol po dito kay Martin Romualdez. Nilaglag na daw si Sandro Marcos. Ayan, ang sabi ko sa inyo. Ito na yung point na magtuturuan na sila kung sino yung may kasalanan. 'Di ba? Mantakin, no? Magkasama yan sila. 'Di ba? Tito niya yan si Sandro Marcos. Tito niya yan si Martin Romualdez. Pero ano nangyari ngayon? Ang balita, ang kumakalat ngayon sa social media na nilaglag na raw ni Martin Romualdez itong si Sandro. Meaning to say, mas lalong may conflict na itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yan. Mamaya, pag-usapan natin yan. I think second to the last kung ipapakita yung balita na yan at magre-react po tayo patungkol dyan. Kasi po, deserve nilang mag-away-away na sila. Di ba? Noong una, todo tanggi pa yung mga tabaluslos. Todo tandi. Pero ngayon, nagtuturuan na silang lahat. Tuturuan na. Hintay kayo kasi sa dulo ng video na ito, no, second to the last, i-explain ko yan. Unahin muna natin itong kasi po ang nangyari doon sa kamara, di ba? Magbotohan na kung itutuloy ba ang impeachment trial patungkol dito kay VP Sara. Bali-balita, umuugong ang mga balita patungkol dyan na meron na namang bigayan. Kasi kung ikaw, congressman ka, at hindi ka buboto, okay? Kung hindi ka buboto na ma-impeach si VP Sara, wala kang maleta. Wala kang maleta. Or, dalawa lang yan kasi haka-haka ito It's either wala kang budget sa distrito mo. So ikaw na congressman ka, kailangan mo talagang bumoto sa plenary. I'm talking about sa pagdating ng plenary sa plenaryo. Magbotohan na sila. Kailangan nila ng 1/3 votes. Usap-usapan ngayon doon na tagilid raw yung botante. So merong kaching-kaching. Kailangan po ng padulas ang mga congressman bago sila bumoto. Padulas. Okay, yun ang una nating pag-uusapan ngayon. Ang dami nating topics actually ngayon. Hintay kayo kasi ang daming topic natin. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin simulan yan, yung padulas na yan sa camera, like and share muna. I-like and share para marami po ang makaalam dito sa balita natin. At sa mga first time dito, subscribe na po kayo. Okay, importante yan para updated kayo lagi. Heto yung balita, may kaching-kaching na. Kailangan po ng kaching bago sila bumoto. Let the evidence speak! Yan na. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Sa plenaryo ng Kamara babagsak ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Yan Pagkatapos nilang magdrama doon sa House Committee on Justice, kasi lahat ng yun na mga naririnig nyo sa balita, drama lang yun. Pwede naman silang pwede naman silang i-skip yung ng mga pangyayari na yun. Sasayang lang tayo ng kuryente doon sa House Committee on Justice. Nagsasayang lang tayo ng pera kasi every session, every hearing, pera yan Ngayon, pwede silang dumirekta dito sa plenaryo at magbotohan na kaagad. Bakit hindi nila yan ginawa? Kasi gusto nilang magdrama. Ilalabas si Madriaga, ilalabas si Trillanes, na ang katawa-tawa dito, walang taong bayan naniniwala. Tingnan nyo yun sa social media. Lahat ng balita pinagtatawanan. Anong sabi ng taong bayan? Utot lang, mga puwet lang ninyo ang naniniwala sa mga pautot ninyo.
Ay nako. So ngayon, nandito na po tayo sa exciting part. Okay? Ako no, wala na akong problema dyan kung manalo sila sa boto. Because they only have 1/3 of the vote. No? So 100 plus lang ang kailangan nila para ituloy ang impeachment ni VP Sara. Ako, sa totoo lang, kung merong kaching-kaching, siguro na yan. Tutuloy talagang impeachment trial. Pero kung walang kaching yan, ang daming babaliktad dyan. Kasi alam nila si VP Sara ay yan ang gusto ng taong bayan. At remember, itong mga representatives na ito, they represent the people. Okay? So, ganyan na po. Ano ang mangyari sa plenary? Kailangan ng kaching. Tapos ang balita sa umano'y impeachment headcount ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos, umuulan naman daw ngayon ng pera. May mga kongresistang dumistansya rito. Mayroon din namang bumuelta. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang mga umano'y usapin ng tila paghahanda ni Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos para sa inaasahang botohan sa House Plenary kaugnay sa impeachment. Naghahanda na raw. Ano kaya yung hinahanda, no? Baka hinahanda yung maleta na dapat sealed talaga. Na hindi talaga makukuha ng iba. Ni VP Sara. Sa ulat, ilalabas na rin umano mga for later release na pondo ng mga mambabatas. Walang kumakantang mambabatas tungkol dito sa ngayon. Si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano wala raw nababalitaan. Gayon din si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Wala ring nababalitaan si Navota City Congressman Toby Tiangco. Pero sa mensahe niya sa BNC, may lumabas anya ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng 90 million pesos para sa kanyang distrito noong April 17. Tingnan nyo na. 90 million? Kung ikaw ba naman congressman ka, bibigyan ka ng 90 million para bumoto sa impeachment. Paldo ka. 90 million! Di ba? Paldo na yan. Kahit yung sa distrito mo, bigyan mo ng 40 million. Sa'yo yung 50 million para mag-prepare sa election mo. Di ba? Paldo ka na, di ba? 3 araw ito matapos ang pagdinig ng House Justice Committee kung saan lumantad sa pagdinig ang self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Pinabulaanan naman ng ilang kongresista ang issue. Ang masasabi ko lang ay wala ako natanggap na ganun tawag. I am a member of the minority and Hindi syempre magde-deny. Sino ba naman? Kahit naman sino, di ba? Magde-deny talaga. perhaps you should ask the other members of the House. Well, inaasahan na natin na mayroong ganyan lalabas na mga balita at black propaganda padating dito sa usapin ng impeachment. Pero sa dulo, Ako, advice ko sa iyo kung meron kang matanggap, tanggapin mo. Para sa distrito mo, di ba? Tapos for example, 90 million. Yung 70 million ibigay mo sa distrito mo. Yung 20 million ipaayos mo yung panga mo. Joke lang. natin, constitutional mandate ng House of Representatives ang mag-initiate ng impeachment at eventually iakyat ito sa Senado. No, tingnan nyo yung background niya. May nakaganon-ganon pa sa likod, di ba? OA, drama. Mahilig talaga ito sila sa drama Si Congress Miao Kiko Barsaga hindi direktang sinagot kung totoo ba ang aligasyon sa presidential son. Pero sinabi niya sa BNC na kagaya ng kanyang ama, Hindi, bumili pa raw ng maleta. Yung mga medyo mamahalin na maleta. Kasi parang yung ginamit nila noon mura lang daw. Yung mamahalin na. kikilos rin ang batang Marcos para ma-impeach si BP Sara at babaliwalain nila ang negatibong epekto nito sa bansa at sa ekonomiya, makuha lang nila ang kanilang gusto. Para sa agenda, Isaiah So yan po ang laro. Yan po ang laro. Yung previous, tingnan nyo yung previous previous na nangyari
Di ba? Wala naman silang ganitong drama-drama, di ba? Direkta na silang nagbotohan. Ganun kadali. Ngayon, siguro na-learn nila yung lesson, magdrama muna tayo bago tayo mamigay. Magdrama muna tayo. Tapos, nung narinig ito ng Senado, syempre, marinig yan ng Senado, in-interview itong si Tito Soto. Handa na raw siya, itong si Tito Soto. Handa na siya sa impeachment trial kung sakasakali lulusot ito. Ito, panoorin natin itong interview ni Tito Soto. Kahit nung araw na Senate President ako, bago mag-resume ang sessions, I usually call for all Senator caucus to discuss the possible agenda that we may be able to pass. Sa LEDAC and then more so now, dahil there is a possibility that the articles of impeachment might be transmitted by the House. Pero as of now, everything is speculative. If ever. Di ba? So what we will be doing in this caucus will be to, discuss the agenda for the next month. And the last month of the first regular session of the 20th Congress. Actually, comment ko sa kanya, tutuloy talaga yan. No? Handa na siya. Pero si Tito Soto po, hindi niya makokontrol ang mga miyembro ng Senado na mapipilit niya na ipa-impeach si BP Sara. Kasi kailangan yan mag-hearing pa yan, tapos magbotohan sila. Tapos, diyan natin makikita, kasi according sa resulta ng hearing nila, makikita natin doon kung talagang may kasalanan si BP Sara o wala. Kung mapapatunayan doon sa hearing na walang kasalanan, walang basihan ang akusasyon, aligasyon nila kay BP Sara, at kung meron mang mga senador na boboto na i-impeach si BP Sara, diyan na natin magkaalaman kung sino talaga yung ayaw kay BP Sara. At maiintindihan natin yan kasi itong impeachment na ito, politika yan. Politika yan. Kahit pa proven na walang kasalanan si BP Sara, kung gugustuhin talaga ng pamumulitika, may impeach yan si BP Sara. Pero sad to say, bad news para sa mga loyalista at sa mga dilawan. Ito yung bad news ninyo, pero good news ito sa amin. Malabo na ma-impeach si BP Sara pagdating dito sa Senado. Malabo yan. Kasi most of the senators, siguro not all, pero parang kumakampi kay BP Sara. So iyak na naman. And then the possibility of receiving the articles of impeachment, then we will discuss the I-receive mo na, isaksak mo sa baga mo. possibility of what preparation should be done. And the timetable. Yun ang crucial As of now, the crucial is timetable. So again, everything will rely on whether the articles of impeachment will be transmitted to us or not. Gaano po kahalaga na handa ang Senado if ever iakyat yung articles of impeachment at kailangan nyo mag-convene na? Napakahalagang nakahanda kami because Nakahanda sila kasi future nila yan eh. Diyan yan matitest kung yung mga ayaw kay BP Sara dapat nilang ma-impeach. Kasi kung hindi ma-impeach si BP Sara, delikado sila. Ganun lang yan. Our countrymen are looking at this very seriously. Irason mo pa yung countrymen. Ang corny mo, Soto. Pinomonitor nila yung sa House, di ba? So they will expect us to do our job once we receive it. Pero again, once we receive it, May pressure wala tayo. May pressure ba sa inyo, sir? Especially VP Sara ito, kilalang personalidad ito, Vice President itong ini-impeach. Dapat ang mentality namin hindi ganyan. Dapat ang mentality namin, we have to do our job.
We have Di ba? Irason na naman yung we have to do our job. Rason yan, yung rason. Ano yan sabihin mo na lang, ayaw mo ka BP Sara kasi balimbing kay. Di ba? Marcos kay. be impartial. Kahit sino pa yung ipapadala sa amin na articles of impeachment, we have to read, we have to look at it at a very impartial attitude. Sir, So, wala lahat dapat isipin ni ganun. sir, ano po yung possible timeline? Kasi ang sabi po ni Chair Luistro ay May 11 daw possible magbotohan yung House sa plenary. Ganun pa. Baka ma-transmit na rin daw po dito Kasi sa nung ang balita ko nung una was when they resume on Monday, they'll discuss it already. So kung May 11 yan, that means May 11 is a Monday. May 11 pa lang nila hubotohan eh. Yes, so I sir. cannot answer your question. But sabi niyo crucial the timetable. Why? O syempre, kasi may break eh. The Senate, the legislative body, will be on break by June 5. So that will be both houses of Congress. But then again, the impeachment court is different from the Senate. So, kailangan pag-usapan namin yung timetable. Sir, But if- kailangan if- bang... Just in case. Pero again, ayoko nang, kasi lahat yan speculative eh. Hintay muna natin yung articles of impeachment if they pass it and they will transmit. But if Then they- we discuss everything else. But if there is a need to convene the impeachment court, it should happen hanggang June 5 lang habang nasa session kayo. Tama po ba? Hindi. We can extend. Depende sa Extend session. sa Senate. Just to convene, Hindi. you can extend. The impeachment court can extend. The impeachment Not the court. Senate, No, no. the convening SP. The convening during session. Kung May 11 Kay- natanggap, let's say, pinasa nila. Yeah. Yun ang ayoko kasi pag-usapan. If ever lang, Speculative SP, eh. speculative. If ever, pinasa nila 11. O, then 12. Tatransmit nila. O, then dapat 13. We will discuss it already and convene as an impeachment court. Pero hindi kailangan na nakasession bago mag-convene yung impeachment court? Or kailangan in session yung legislative? Hindi, kailangan yung Senate. So, yan na po. Let's wait and see kung ano ang mangyayari dyan. Kasi hindi naman malabo. Mas gugustuhin yan ni VP Sara na ma-explain na niya ang kanyang sarili sa Senado. Kasi po, yan naman talaga ang may jurisdiction. Yan naman talaga ang tamang lugar at panahon para mag-explain siya. Hindi doon sa kamera. Di ba? So, hihintayin yan. Hihintayin talaga yan. Alam nyo, sa totoo lang, itong impeachment na issue na ito kay VP Sara, isa ito sa mga nagpapahirap sa taong bayan. Isa ito sa nagpapagulo sa atin sa bansa. Kasi kung walang impeachment, walang ganito, sana nakapag-focus silang lahat. Itong Kongreso at itong Senado, no? Kung magpapatuloy ito sa Senado, madidisturbo na naman yung Senado. Importante sana na itong mga congressman na ito gagawa ng mga ideas, mga batas para uunlad ang bansa natin. Pero napag-iwanan tayo kasi nakatutok sila sa pamumulitika dyan sa impeachment. Di ba? Yan na, that's the reality. That's the reality. Kawawa tayong taong bayan dyan. No? At isa dito sa mga, let us say, yung nagsisisi. Isa sa mga nagsisisi dito, si Senator Amy Marcos. Kasi po kawawa si VP Sara eh. Si VP Sara is humbly the mayor of Davao, peacefully living in Davao as mayor, na kino-convince ni Bongbong Marcos at ni Senator Amy para tumakbo sa national. Yung una pa nga, presidente, vice president si BBM. Pero, ang sabi ni VP Sara, vice president na lang muna. Kasi ayaw niya na yung tatay yung presidente, tapos susunod naman kaagad yung anak maging presidente. Parang gahaman sa kapangyarihan yung dating.
Sabi niya BP Sara, tatanggapin ko yan basta ipagpatuloy nyo lang ang mga magagandang nagawa ng aking tatay. That was their yung kanilang negotiation. Kasi for the good of the country, yan ang purpose ni BP Sara. Pero to make the long story short, ito na po ang nangyari ngayon. Trinahidor si BP Sara. Dumating sa point na ang daming kaso ni BP Sara sa NBI. Meron na namang kaso si BP Sara doon, di ba? Yung death threat na yan. Isa pa yun. Lahat ng ito, hindi sana ito nangyari kung hindi nila iningganyo na tumakbong nasyonal itong si BP Sara. I was looking through my feeds sa Facebook at lumabas itong video na ito. Ipapakita ko sa inyo. I think this is an old video. Pero na-realize ko rin tama ang sinabi ni Senator Amy dito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana hindi sana nagigipit si BP Sara sa mga pinanggagawa ng mga buhaya na ito. Ito, pakinggan niyo ito. Humingi ng sorry si Senator Amy sa mga Duterte. Ito, panoorin niyo. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Pinahamak ko siya. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Correct. Mayor siya, walang kalaban-laban, walang hassle, walang gulo. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Pero sa totoo lang, naisip ko rin, at nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national. Nakarehistro na nga siya. Kasi hindi niya makokontrol ang kanyang kapatid. Sa kabangagan ng kanyang kapatid, hindi niya makontrol. Mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, hindi mo dapat biguin ang napakarami na sumusuporta sa'yo. Napakadami namin na tinutulak ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago na sinimulan ng ama mo. Sana ang utak ni BBM, ganito sana mag-isip. Hindi paano yan nakapag-asawa ng satanas. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Ikaw lang yung tanging pag-asa ng nakararami. Ikalawa, hindi tayo sigurado kung anong mangyayari. Imagine that one, ha? Mas ina-appreciate pa niya ang kalaban ng kanyang kapatid compare sa kanyang kapatid. Di ba? Kung ikaw, kapatid ka ni BBM, sana ina-appreciate mo yung kapatid mo kasi yung kapatid mo yung presidente. Mantakin mo ang kalaban sa politika. Sa si BP Sara pa ang kanyang ina-appreciate. So, meaning to say, there is really something wrong about BBM. Sira talaga. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi mo naman iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yuyurakan ng pangalan. Talagang aping-api ang pamilya. Ganyan ang politika, brutal. Ngayon, nag-uusap kami. Sabi nga niya, pag nayayamot, sasabihin sa akin, kasalanan mo to dinamay-damay mo pa ako Sabi ko talaga, dinamay kita para hindi ko naman akalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, kung mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao at Mindanawan? Mabuti nga, VP ka, kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan, may tatayuan. At least, kahit papano, kahit inaapi, kahit ini-impeach, VP ka pa rin. Nasa posisyon kang tumulong sa iba at ipaglaban kaming lahat. Kasi kahit Vice President si VP Sara, hawak naman kasi ng presidente ang legislative, especially itong kamara. Ang hindi lang masyadong nakokontrol ni BBM itong Senado.
Pero dyan sa Kamara, hawak nila yan kasi nandyan si Sandro Marcos, nandyan si Martin Romualdez. Hawak nila eh. So, they have the control na, sige, i-impeach nyo yan si VP Sara kasi that woman will be a threat sa 2028. Yan ang problema kapag kayo, nalulong na kayo sa kapangyarihan. Yan ang problema natin eh. Yung atat na atat ka sa kapangyarihan, yan ang mangyayari. Hintayin mo, destiny yan eh. Kung ikaw, tingnan nyo si John Vic Remulla. Ang yabang. Di ba? Handa na raw siyang maging presidente ng Pilipinas. Di lang niya alam kung handa na ba ang taong bayan sa kanya. Yan ang problema sa'yo, John Vic. Even if Bongbong Marcos will endorse you 100 times or 1,000 times, hindi ka pa rin mananalo. Because ang isang pagiging presidente, destined yan. Kung gugustuhin talaga ng Panginoon na ikaw ang maging presidente ng Pilipinas, magmamagic yan. Kung you have the charisma, if sa kasaysayan ng mundo natin, dyan ka talaga ilalagay ng Panginoon, huwag mong pilitin. Ito yung nangyari ngayon. Nagkagulo ang Pilipinas kasi merong mga taong pumipilit na hindi naman talaga sila karapat-dapat mamuno sa bansa ng Pilipinas pero pinipilit nila ang kanilang sarili. Pinipilit nila. Ngayon, sa kalokohan nila, tingnan nyo, nagtuturuan na sila. Ito na yun, Bakit nasabi nila? Okay, hindi din galing sa atin. Bakit nasabi nila na si Martin Romualdez ay nilaglag na mismo ang kanyang anak ng presidente na si Sandro Marcos? Kadugo niya to kadugo niya yan. Ito yung balita, pakinggan ninyo. Laglagan na nga ba matapos ang pasabog ni former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal? Posibleng makalagad na rin daw sa kontrobersya ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Posibleng idamay ni late Congressman Martin Romualdez ang sariling pamangkin na si Ilocos Norte Representative at Presidential son Sandro Marcos sa flood control scandal. Since Congressman Sandro Marcos also worked closely with former Speaker Martin Romualdez, do you think there's a risk that Congressman Sandro Marcos will also be implicated? Yes. I think there's a big possibility for that. Remember, I think it was Congressman Ege Erice who pointed out that if the president is there and kung parang sinasabi Congressman Erice, mas madaling magnakaw kapag yung tito mo, yung may hawak ng ganito at yung tatay mo na may hawak ng ganito, mas madaling mag-orchestrate. Dagdag ni Kalilong sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, maaaring nag-udyok sa dating House Speaker na maglabas ng statement. Ang pagkakaaresto kay Zaldico sa Czech Republic, ang pagtalakay ng Supreme Court sa mga petisyon laban sa unprogrammed funds, at ang pagtutol ng Office of the Ombudsman sa kanyang paglipad sa Singapore para magpa-check up. Pero hindi kumbensido si Kalilong na walang kinalaman si Romualdez sa mga pagtalakay sa national budget. Hindi mo po pwedeng sabihin na wala kang alam. Pag sinabi mo yun, ibig sabihin, wala kang ginagawa. Bilang isang speaker, you're not being informed, so nasa ng mandato mo, no? And kung halimbawa, pinabanggit naman yan na yung sa Tacloban, wala siyang inilagay doon na mga projects. I think Martin Romualdez, being a seasoned politician, is not going to be that ignorant mo na ilalagay niya yung mga proyekto doon sa mismong pagwate niya. Paniwala rin ni Kalilong na maglalabas pa ng mga pahayag si Romualdez sa mga susunod na araw. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. So, dumating na sila sa point kasi nabubulyaso na sila Sila po ay
ito na yung pagkakataon na magtuturuan na sila kasi nabubuking na lahat eh. Yung script nila is not scripting. So, alam nila yan. May mga cellphone yan eh. May kanya-kanyang mga ano yan eh, mga social media. Nakikita nila na grabe na ito. Ayan, no, taong bayan galit na sa atin. Kasi kung hindi totoo na nagnakaw sila or may mga anomalya, they will try hard to defend sa kanilang mga sarili. Pero sa ganitong paraan na parang nagtuturuan na sila, that means to say, totoo yung ginawa nilang kalokohan. Di ba? Ganun lang yun, di ba? Tapos, siguro, utos ng presidente na gawan ninyo ng paraan para ilihis natin ang issue patungkol dito sa the biggest scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. Ilihis ninyo ang issue. Yan, yung impeachment ni BP Sara. Yun ang panglilihis sa issue. But the sad thing is, hindi po kinakagat ng taong bayan. Hindi kinakagat. Kung makikita mo doon sa comment section, lahat po galit. Alam ng mga most of the Filipino people na drama ang pautot nila dyan sa kamera. Siguro, yung mga website ng mga loyalista, yung mga page ng loyalista sa Facebook, yun lang ang gimmick. Kasi kung matatandaan ninyo, itong mga kalaban ni BP Sara, di umano, gumagasta ng mga trolls, itong mga pages na ito. Para mag-like, mag-heart, sisiraan si BP Sara doon. Pero, trust me when I say this, pagdating ng panahon, sa eleksyon, wala. Another tidal wave na naman ang panalo ito sa ni BP Sara. Kasi po, bulatlat sa bata ng taong bayan ang kalokohang ginawa nila. Nagtuturuan na silang lahat. Eto, may video akong ipapakita sa inyo. Ang reaksyon ng kapatid ni BP Sara na si Kitty Duterte na sinabi niya, she is not a thief, si BP Sara. Okay? Kilala niya ang kanyang kapatid. Ito, panoorin natin. But I know my sister. I know that she can be many things, but she's not a thief. She's not dishonest. Ayun talaga. So I know that she can withstand what she's going through right now because she has her truth. And at the end, that will prevail. Alam niyo, sa totoo lang, itong mga anak ni Duterte, ang tatapang, especially itong mga babae. Kitty, kamusta ka today? Good afternoon. May hapon, everyone. I'm okay. As you can see, the weather's getting better. Kit, were you able to celebrate the King's Day celebration in the Netherlands? Siyempre, pero secret lang. Yeah, I was able to. Simple celebration lang. How is the former President Rodrigo Roa Duterte? I would say he's okay. Today, he ate lunch, but he can't remember what he ate. Basta karne. Pero kumain pa rin siya ng snacks. The same, yung pancake, gluten-free nuts, and Coke Zero. Is he aware of the celebration of King's Day, by any chance? I don't think so eh. Kasi, I mean, he's not very fond of international events, no? You know, he's very patriotic na puro atin lang. Kaya hindi siya masyado nasisiyahan sa mga ganyan. Kit, on a political side, what is your opinion about the development of the impeachment of your sister, the Vice President Sara Duterte? That I haven't discussed with my father also because we don't wanna add to his burdens. With that naman, I have no comment with the political side of it, no. But I know my sister. I know that she can be many things, but she's not a thief. She's not dishonest. Ayun talaga. So I know that
she can withstand what she's going through right now because she has her truth. And at the end, that will prevail. Kit, in Congress right now, there are really young, outstanding congressmen, like Congressman Leviste. I've mentioned them just now to my father, Congressman Leviste and Barzaga. Barzaga, correct. And he's quite fond of them because I think he respects people who are like him, outspoken and brutally honest. So he's fond of them. He mentioned their parents kasi halos kabatch niya, kakilala niya. So, ayun. What's your opinion about this congressman becoming younger and younger in the lower house? They're doing well, no? I think, I don't really involve myself with it, but I think they're doing good. I think that the Philippines, the people, the masses need more people like them. Yes, they are young, but because they are young, they are more. Usually, kasi when you're younger, you're braver and you have a stronger sense of fight in you ba. So I think, in general, we need more people like that. Is there something that the former president wants to relate to the supporters or the Filipinos in general? He asked again kung ilan kayo. Sabi ko, Papa, hindi ako calculator. Hindi ko mabilang yan araw-araw. But I did inform him that some supporters from the States were here yesterday. If I'm correct, Vinny Baksa, I saw from your post. Although hindi ko na-mention yung taga-Ireland kasi ngayon ko lang nalaman. But I said na there are a lot of supporters from all over the world coming to visit you here. And ayun, they're waiting outside. Will you be staying here longer with us? No, because I have aside from my personal life, I have my school. Kaya naka-shades ako kasi pag first visit and last, umiiyak ako kasi syempre namimiss ko yung tatay ko. So mauto ako siyang giluok-luok na pod hantod kana manggod siya pagtindog na bago na siya mag-exit. Ako ana siyang luok-luok kon. Dira sa aping puno kay lip gloss iyang aping kay ako lip gloss. So, and sabi niya sa mga guard, what can I do? This is how my daughter wants to say her goodbye. Luok-luok daw. Dumugod yun ako na siya. Antod na siya maana na siya matuba. But, secretly, he likes it. He's very happy. Pag alam mo yung exit na sa corridor, yung akala niya wala nang nakakarinig, sila na lang ng guard. Well, what are daughters for? Do you have a daughter? And then, pinagmamalaki niya yung Kit, just to conclude this interview, is there something you want to relate to the Filipino people's unwavering support to your family? No, it's, you may find my message redundant, pero all I can say is thank you time and time again. Because time and time again, you prove that you are here, you are with us, you are standing with us and with the truth. Every day I see these new people coming to visit here, and I fly here every few months for my father, so I know how emotionally, mentally, and physically taxing it is. So for me to think of people who don't even have a personal relationship with him but are making that effort and taking the time, daghang salamat sa inyong tanan. Maraming salamat sa inyong lahat. This is not ang galing nga ng idea ng Duterte family, no? Kasi parang halos araw-araw may bumibisita talaga ni Tatay Digong. So hindi talaga niya lahat ng talaga. Hindi nila ipa-feel ni Tatay Digong na malayo sila. Something we take lightly, the whole Duterte family, we remember always. You know that. And like I said before, hindi lang kami lumalabas tuwing election. We are always here. Well, at least me in my own ways. But maraming salamat sa inyong lahat, and every one of you here, daghang salamat sa inyong tanan. To everyone that I will not be able to meet in person, I want to extend my deepest gratitude and appreciation for you. Kaya naka-shades ako kasi pag first visit and last, umiiyak ako kasi umuulit na yung video. Pero yan ang the point here is that bakit hanggang ngayon ang taong bayan hindi nagsawa magsuporta kay Tatay Digong. Yan ang tanong.
Yan ang hindi makakamit ng ibang mga politicians. Matakin nyo, buong mundo kung saan ang mga Pilipino maka-Duterte. Bakit ganyan ang treatment ng mga Pilipino kay Tatay Digong? Isipin nyo lang ang mabuti. Kaya nga sabi ko, pagdating ng panahon na babalik ang mga Duterte, that will be the time of reckoning, and that will be the time that the Filipino people will again rise into happiness. Kasi po, ngayon, sa mundo ng politika ngayon ng Pilipinas, ang gulo. No? Lahat na lang ang kanilang iniisip ay kanilang mga sarili. Kasi po, wala silang malasakit sa kapwa nila tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, bihira lang tayo makakita ng leader na kagaya ni Tatay Digong. That is a 1 in a million. Hindi nga siguro 1 in a million, 1 in a billion na makakita tayo ng isang leader na ganyan. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Anong masasabi nyo kay Tatay Digong? Anong masasabi nyo sa nangyari ngayon kay VP Sara? Anong masasabi ninyo na nagtuturuan na yung mga kawatan? Okay? Mag-comment, mag-react. Babasahin natin ang mga comments, reaction, opinion ninyo sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video natin para makatulong tayong aabot ito sa malawak na taong bayan. At sa mga first time na nakabisita dito sa ating channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!